Relasyong pang Raffy Tulfo. Ito yung relasyon na napakagulo. Magulo pa sa bohol-bohol mong bolbol. Nariyan yung papaer si Mister, si Mrs., inagaw ni Best yung jowa, ginapang ni kumpare si Mrs. at marami pa dyan. Magandang araw mga Lodi. Maligayang pagbabalik po sa aking channel. Bago po ang lahat, pinabati ko po at sinishoutout ko si Rikiso Vibes. Paki-follow po ang kanyang YouTube, Facebook at Twitter account. Kaway-kaway naman sa lahat ng single dyan, sa mga feeling single dyan, nagpapaka-single dyan, nagpapanggap ng mga single dyan. At sa lahat ng may jowa dyan, nako, sulitin nyo na po ang pagiging magjowa nyo dahil bilang na po ang mga araw nyo. Maghihiwalay din po kayo. Charot lang. Ang topic na ito ay para sa inyo. Ito ay ang iba't ibang uri ng relasyon. Number 1, relasyong pang fairy tale. Ito yung relasyon na almost perfect, na inaasam lahat ng bawat magkasintahan. Sila ay talaga namang masaya at nagmamahalan. Tanggap ang bawat lakas at kahinaan ng bawat isa. Ika nga, wala mo forever, may lifetime naman. Number 2, relasyong kumikitang kabuhayan. Ito ang relasyong ginagawang negosyo ng mga taong mapagsamantala sa mga taong nagmamahal. Binibenta nila ang kanilang pagmamahal at oras kapalit ng mga materyal na bagay. Madalas ito ay dumadaan sa mutual na pagkakaunawaan, pero madalas ito ay uri ng panloloko. Number 3, relasyong pang Jessica Soho. Ito yung relasyon na madalas mong makita sa post ng inyong kaibigang pasikat. Relationship goals. Pero ang totoo ay hirap na hirap siya sa pagtitiis at pag-aayos na naghihingalo nilang relasyon. Number 4, relasyong pang Raffy Tulfo. Ito yung relasyon na napakagulo. Magulo pa sa bohol-bohol mong bolbol. Nariyan yung papaer si Mister, si Mrs., inagaw ni Best yung jowa, ginapang ni kumpare si Mrs. at marami pa dyan. Number 4, relasyong pang MMK. Ito yung relasyon na uubos sa pinakatago-tago nating luha. Madalas ang magkabilang partido ay dumadaan sa matinding sangkatutak na matinding pagsubok. Minsan ito ay kanilang nalalagpasan, minsan naman ay hindi. Number 6, ito yung relasyong pang umagang kay ganda. Relasyon na ang bawat partido ay hindi naman talaga nagmamahalan. Ngunit para sa ikagaganda ng kinabukasan, para sa ekonomiya, sila ay nagkasundo na mag-commit para sa isa't isa. Number 7, relasyong pangkadinang ginto. Ito yung relasyong parang si Romina at Daniela Mondragon. Araw-araw nagbabangayan, nagtatalo, nagpaparinigan, ngunit hindi mo mapaghihiwalay. Number 8, relasyong pang Soko. Ito yung relasyon na madalas magpisikalan. Sa tuwing sila ay nagtatalo at nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, hindi mo sila makikitang nag-uusap ng masinsinan. Makikita mo na lang ang mga planggana, mga kutsilyo, mga plato, mga ref, appliances at kung ano-ano pa dyan ng nililiparan. PS, kapag kayo ay nag-away, pakitawag na lang po ako. Ako na lang po yung sasalo sa mga appliances. Number 9, relasyong pang TFC. Ito yung relasyon na ang bawat partido ay nasa magkapilang panig ng mundo. Sinusubok ang kanilang katatagan at pagmamahalan ng oras at panahon. Ngunit sandata naman nila ang kanilang pagmamahalan, tiwala, at respeto sa isa't isa. Number 10, relasyon unofficially yours. Ito yung relasyong walang label. Relasyong magulo pa kay Raffy Tulfo action. Magshota kayo na parang hindi, pero hindi kayo magshota na parang oo. Ewan ko ba ang gulo? Please, pakiayos na. Number 11, ito yung relasyong pang once upon a time. Ito yung relasyon na kahit kailan hindi ka magkakaroon dahil sa sobrang taas ng standard mo dahil. Please, matulog ka na lang ulit at baka sa susunod pong panaginip ay magkatotoo na. Number 12, relasyong isang linggong pag-ibig. Ito yung relasyon na magkakilala kayo ngayon pero kinabukasan ay mga estranghero na kayo. Ito ay relasyong panandalian at walang kasiguruhan. Madalas ito ay nagaganap sa loob ng isang araw at hindi tumatagal ng isang buwan. Number 13, relasyong pang shake, rattle, and roll. Ito yung relasyon ng pangundas, panghalin, na kung saan ang magkabilang partido ay mula sa magkaibang uri ng nilalang. Kaya huwag kang magugulat kung nagsasalita mag-isa yung tropang lasing dahil kausap niya ang jowa niya mula sa kabilang titig. Paano masabi? Kung may mga relasyon kayong hindi ko nabanggit,
please paki-comment down po sa comment section below. Kung nagustuhan nyo naman ang aking video, paki-like and subscribe. Kung hindi naman, subscribe po pa rin po kayo. Happy New Year at maraming salamat hanggang sa susunod na next vlog na.